Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat dyan at welcome back to my channel, Kadugsing. Ngayon guys, ang pag-uusapan natin since ay itong building na ito ay nasa mga 3 years old na. So, ang pag-uusapan natin ngayon, gaano ba tumatagal yung ating mga materyales na ginamit, itong yero, itong ating poste or haligi. Ngayon, pag-uusapan natin kung ano ba yung magandang gamitin para mas tumatagal yung ating mga materyales na ginawa natin sa ating duck house. Pero bago yan guys, kung gusto nyo mga ganitong video, please like, share, and subscribe to my channel at pakihit na rin yung notification bell sa gilid para lagi kang updated sa mga bagong uploads natin. Yan guys, ngayon ay magsisimula tayo sa poste, sa yero, hanggang sa mga kahoy na ating ginamit dito sa ating gilid, yung pangharang, at saka sa mga screen na ating ginamit. Ito yung mga flooring natin sa kanilang mga tubigan. So, tara na! Ito yung mga poste or haligi na ginamit natin guys. Ito po ay kuko lumber. Yung mga matatanda na niyog, yung talagang pinili natin. So, sa ngayon, mag 3 years na po siya ay talagang okay na okay pa din. So, ito na part ay yung pinaka talaga malapit sa ugat ng niyog. So, ito yung pinakaunang cut. At ito yung mga nasa gilid na part kasi ganito yung forma. Ayan. At ito pang isang poste natin guys. Ayan. So, ito guys ay pinahiran po natin ng sulignom, yung pang anti-anay para talagang hindi kakainin ng mga anay. So ito yun guys, ito yung sinasabi ko na mas maganda na yung sa may gilid na part ng niyog at yung first cut talaga malapit sa mga ugat-ugat. Kung tingnan natin yan, talagang napakatigas. So mas maganda bagong cutting tsaka natin gagamitin, ipapatayo natin ng duck house para yung pako na gagamitin natin ay matablan pa ng mga pako kung papakuan natin. Kasi kapag ma-stack na din matitigas yung mga niyog natin, hindi na yan matatablan ng pako. Maganda naman ang kuko lumber kapag matatanda na ng mga niyog. Siguro aabot ito ng mga 7 years or 5 years. Ang una talagang masisira nito guys sa ating mga poste ay yung dito, katulad nito. Yan. So, ang unang masisira po ay itong nasa lupa. Meron tayong mga remedyo dyan para mas tumatagal yung ating haligi, ang ating poste. So, mas maganda na lagyan natin to ng semento. Kumbaga, buhusan natin to ng semento, siguro hanggang mga 2 feet para ma-covered talaga ng semento yung ating poste na kuko lumber. Ito na part, ito yung nasa gitna ng kuko lumber. Malambot na kasi kapag yung sa gitna. Kung tayo ibibili ay pipiliin po natin yung yung sa may gilid na part. Ang unang nasira dito guys. Ngayon naman guys ay sa yero. Ang ating ginamit na mga yero ay ito yung pinaka manipis. 26 ata ito. So mas maganda ang gamitin natin para mas tatagal yung mas makapal nito. Siguro yung 24. Yan. Kung meron naman kayong tamang budget, mas maganda ang gamitin nyo ay yung mas makapal na. Kasi ito, kung titingnan nyo, yan,
mayroon ng mga bulok-bulok, mayroon ng mga kalawang. Ayan, medyo butas na. So, talagang madali lang masira kapag ang gagamitin natin ay itong mga maninipis. Yung pagkasira ng ating yero ay nagdepende din sa height ng ating roofing sa flooring. So, kung mas malapit yung yero, kung yung height ng ating roofing ay mas mababa, mas madali po siyang kalawangin kasi napaka-acidic po ng ipot ng mga itik. Ito po yung example na yung height ng ating roofing ay mababa. Ayan, kung makikita nyo, halos kalawang na lahat. Dito kasi ang average nito ay nasa mga 12 to 11 feet yung haba ng roofing natin mula sa ground. So, ito mas hindi kinakalawang kaysa sa dito na ayan, ito na roofing natin. Mababa lang kasi ito, nasa mga siguro 9 or 10. Ayan. Dito naman sa itaas guys, sa kahoy na ginamit natin sa itaas. Ayan. Gumamit lang tayo ng 2x2 at saka 2x3. So talagang substandard. Okay din naman yan kasi nga hindi naman mababasa yung mga kahoy dyan sa itaas. So, okay lang na magtipid tayo dyan sa taas. Ayan, dito, itong mga kahoy na ito. Okay lang. Okay lang din na gayahin nyo. Ito, 2x2 din, substandard. Itong mga ginamit dito natin na coco lumber ay talagang pinili natin. Kayo naman guys, dito sa ginamit nating yero sa pang-cover dito sa gilid. So, sinasabi ko nga, yung ipot ng itik ay talagang napaka-acid. Ito po yung mangyayari. Mas unang mabubulok dyan. Kakalawangin po. Mas maganda na wag natin isagad yung yero kaagad sa lupa. Kumbaga, maglagay tayo ng mga allowance. Katulad nito, ayan. Merong allowance dyan mula sa lupa, siguro mga 1 dangkal. So, mas maganda na ganyan. At yung ilagay natin sa ilalim ay mga kawayan or anong magandang ilagay natin dyan para mas angat yung yero sa flooring. Kasi ito guys, kapag lagi tayong naglalagay ng risal ay aabot na dyan yung risal sa may yero. So, talagang madaling mabubulok. Ayan, hanap tayo ng ito. Ayan, kung makikita nyo ay nabubulok na. So, dito naman sa tubigan nila guys, ang ginamit po natin ay purong kawayan na lang, yung sa poste, yung sa kanilang flooring, at nilagyan natin ng screen. So, dati ang ginagamit natin sa kanilang tubigan nung naka-semi hanger tayo ay coco lumber lang din dahil wala tayong idea na napakadaling mabulok ng coco lumber. Kahit na yung mga matatanda na coco lumber, madali pa rin mabubulok kapag laging nababasa. Mas maganda na kawayan yung ating gamitin kasi tatagal pa ng ilang taon or mas mahaba kaysa sa coco lumber na kahoy yung ating gamitin. Huwag lang natin pakuan. Itali lang natin lahat. Ayan, kung makikita nyo. Yan po yung ating tubigan. Ito guys, na ito? Halos sobra 1 taon na ito. Yan, Diyan kasi madalas masisira kasi laging nababasa at naiiputan. Talagang hindi matutuyuan ng tubig diyan. So yan, tinali natin, nakatali lang po lahat yan. Ayan. At ang maganda naman nating gamitin sa kanilang flooring
plastic na screen ay yun talagang Class A. Meaning, kapag Class A, yung mas matibay, mas mahal. Yan, ito po, kung makikita nyo. Ang Class A ay bilog po yung mga, ayan, kung makikita nyo, bilog po yun. Hindi katulad ng mga Class B, Class C, ay lang, flat yung grano. Ayan. At ang mas maganda gamitin ay ito, 3/4. Wag yung sobrang lalaki na butas kasi sa tingin ko mas madaling mapunit yon kasi nga malalaki yung butas. So, ayan guys. Ang binili kasi natin dati ay yung yung mura lang kasi nga nagtitipid tayo sa budget. Pero yung hassle na naranasan natin kasi nga hindi pa natin kinaling yung itik na nilagay natin sa kulungan na yun, pero yung ating mga screen ay butas-butas na. Kasi madaling mapipigtas kapag medyo naaarawan, nababasa, so madaling mapigtas. Kumbaga titigas yung plastic at madali na lang mapunit. So yun po yung ating naranasan at talagang maraming itik na makakalabas. So may stress yung ating mga alaga sa ganong mga pangyayari. So mas maganda kung meron talagang budget ay ito na yung gagamitin natin na screen, yung Class A talaga. Ito guys, kung makikita nyo, magagamit pa ito sa next batch na ating mailalagay dito. So, ang lifespan kasi nito ay nas mga 10 years. Ito na brand guys ay Amazon. So, talagang Class A ito na mga screen. At dito naman guys ay ang ginamit natin ay hose. Mga hose yung ginamit natin. At dito ay kukulamber. Kukulamber yung ating ginamit dyan para makapagpako tayo sa mga hose. So, ayan guys, meron na naman tayong mga na-share na mga kaalaman about sa building ng ating mga duck house. So, ang mas maganda talaga gamitin ay yung mga matitibay na mga materyales. At meron tayong mga konting tips para mas mapatagal pa ng mga ilang years yung ating mga ginamit na materialis dito sa kanilang duck house. So hanggang dito na lamang guys ang ating video at muli magandang araw po sa inyong lahat dyan. Salamat sa suporta at kung nagustuhan nyo ang mga ganitong video, farming, duck farming, please like and share at paki-subscribe na din ng ating YouTube channel para lagi po kayong ma-update kapag meron tayong bagong uploads. So muli, magandang araw po sa inyong lahat dyan. Ito po si Kadogsing at God bless you all.